bahagyang bumaba ang presyo ng bigas simula nang ipatupad ang price cap. Samantala, iniimbestigahan naman ng Bureau of Customs ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese mafia o sindikato sa agricultural smuggling sa bansa. Si Clazel Partilla sa detalye. Nagmura na ng piso ang kada kilo ng bigas sa tindahang ito sa Commonwealth Market. Ang dating 46 pesos, ngayon 45 pesos na. Pero mabigat pa rin ito sa bulsa gaya ni Mirna na todo tipid mapagkasya lamang ang budget. Siguro kalahating kilo hanggang gabi na namin kinakain yun. Oo. Minsan, hindi na rin kakain ng gabi dahil kakain na lang kami ng tinapay. Ayon sa ilang tindera, bumaba na ang presyo ng bigas simula nang ipatupad ang price cap pero problema nila. Talaga nahihirapan po kami, naghahanap po yung asawa ko. Siya po kasi bumabiyahe, umaangkat sa Bulacan. Dahil sa nagkulang yung supply o dahil nga sa nangyari na sa mga hoarders na ginawa nila. Sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs sa Metro Manila at mga karatig probinsya, papalo na sa halos 300,000 sako ng bigas na pinaghihinalang smuggled o hinord ang nakumpiska. Panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hulihin at sampahanan ng kaso ang mga taong nasa likod ng smuggling at hoarding ng bigas na kinakawawa ang mga consumer. Biglang tumaas yung presyo na 33, 34 yung palay na nagulat tayo lahat. And tumaas ng 50 to 55 pesos yung bigas. So, in a span of one week, ganun kalaki ang sinipa ng presyo. So, we think na kailangan hanapin mga ito. Kailangan huliin mga ito, no? Dapat sabihan ng custom ng mga pangalan para at least ma-stop ito mga sinasabi nilang mafia. Ikinalulugi rin nila ng mga magsasaka ang talamak na smuggling. Yung mangyayari niyan is yung instead of bibili dun sa mga na-meal dito sa ating bansa, yung mga smuggle goods ang ibebenta. So, yun, talagang apektado ang mga magsasaka natin kung tuloy-tuloy yung smuggle na pumapasok dito sa ating bansa. Iniimbestigahan na ng BOC ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese mafia o sindikato sa agricultural smuggling. Yes sir, yung angle po na yan, na the Chinese mafia or Chinese syndicates are involved, that is one of the angles that is being looked into dun sa mga ongoing investigations naman po natin on agricultural smuggling. Yung mga reports na nare-receive po ng office natin is binabanggit nga po mga Chinese sounding ang names na either nasa side ng financing, nasa side po ng distribution or nasa side po sila ng maraming po silang levels kung nasan po sila present. Pero umaapela ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas, lalo na kung lehitimo ang negosyo. Kamakailan lang, 3 bodega na naglalaman ng higit 130,000 na sako ng bigas ang ikinandado at pinayagan ding ilabas ang bigas kinalaunan. Takot ng grupo, magdulot ito ng kabawasan o artipisyal na kakulangan sa bigas. Although meron naman silang mandate na mag-visitorial power, nag-create ito ng takot. Yung 3 bodega, ilan ang laman nun kung 3 bodega yon? Let's say 100,000 o 200,000. Sinarado natin for lumagpas nga yata sila ng 15 days, di ba? So kawawa naman yung mga customer nun. Dinabawasan natin yung market, yung quantity o yung bigas sa merkado. So ang implication yan, kukunti ang bigas. Baka magkaroon ng domino effect yan sa market. Kawawa naman yung mga consumers natin. Kamakailan lang, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglalabas ng bigas sa mga bodega. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So, bakit pa 15 days? Clazel Partilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.